Um, mukhang merong pagbabago na mangyayari dito sa sa Kamara de Representante. Oh, nabalitaan niyo na ba? Mukhang may ma-e-expel na naman na congressman. Oo. Mukhang may ma-e-expel na naman na congressman. May ma-e-expel, guys. Mapapatalsik, matatanggal na congressman. Sino? Walang iba, di si meow meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Bakit? Kasi ito punta natin yung balita. Pakinggan natin yung balita, guys. Tapos ang kanyang suspensyon. Nagbabadya ng ma-extend ang bakasyon ni Congress Miao Kiko Barsaga. Ayon sa mga kasamahan niya sa Kamara, di na tama ang mga ikinikilos ni Barsaga. Narito ang agenda report ni John Manalo. Bibigyan ng pagkakataong humarap at magpaliwanag si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa House Committee on Ethics. So next week, we will make sure po na lahat po ng ating mga members ay manonotify about the said hearing. Everybody will be furnished a copy of the privileged speech. And of course, magpapadala rin po kami ng sulat sa mga complainant na kung meron po silang additional evidence or annexes na gustong i-attach sa kanilang complaint, ibigay na nila agad para makapag-respond ang ating respondent. And of course, on our end rin po, bibigyan rin namin ng notice ang respondent at bibigyan rin po natin siya ng pagkakataon na magbigay ng kanyang side. Siyempre, at magbigay ng kanyang pieces of evidence. Nakatakdang magpulong ang House Committee on Ethics sa susunod na linggo para imbestigahan ang mga naging kilos ni Barzaga sa kabila ng kanyang 60-day suspension matapos maaprubahan ang nasabing motion sa plenary session kahapon. I move to authorize the Committee on Ethics and Privileges to conduct a hearing at its next scheduled meeting, with first to conduct a thorough assessment on the conduct of the respondent member, Mr. Francisco Barzaga, during the period of his suspension per adopted the findings and recommendation of the Committee on Ethics and Privileges as contained in Committee Report number 28 regarding Committee Case number SC 2025-03. Second, to require the respondent member to the case, Mr. Barzaga, to appear in the hearing of the committee. And third, to immediately report to the House its findings and recommendations after the scheduled hearing. Mr. There an objection? Here is none. Motion is carried. Doon din nanawagan si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa kanyang privilege speech. Okay, wait. Painggan natin yung privilege speech ni Valeriano. Oo. Kasi actually, kung papakinggan natin yung privilege speech niya, parang meron namang basis yung mga hakbang na gagawin nila. Pakinggan natin. Last December 1, 2025, this House imposed a 60-day suspension upon Honorable Francisco A. Barzaga for serious violation of the House, with a stern warning that repetition of similar misconduct would merit more severe sanctions. Despite this, Congressman Barzaga has continued his defiance. Mr. Speaker, his defiance, these acts committed through his official congressional platforms flagrantly violate Section 141 or Rule 20 of our rules. Mr. Speaker, discipline without enforcement renders our authority meaningless. The continuing defiance of Congressman Barzaga must be addressed immediately. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. Majority Leader, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may may we know the pleasure of the gentleman? Yes, Mr. Speaker, may we know from the gentleman from the 2nd District of Manila if he will be amenable to some questions for interpellation. Is the gentleman willing to answer some questions and interpellation? Gladly, Mr. Speaker. The gentleman may proceed. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, parang may we galit si know Valeriano. from the gentleman from the 2nd District of Manila the rationale or the basis for his request that the Committee on Ethics be to continue or to investigate the contents of his privilege speech. Mr. Speaker, gentleman from Rizal, ang ilan po sa mga violation at nakita namin na pang-abuso muli ni Congressman Barzaga, babasahin ko lamang po na ito ay pinos niya.
NUP congressman received bribes from Enrique Razon in various gatherings in Soler prior to the 2025 election in exchange for supporting Speaker Martin Romualdez. Isa pong malaking kalokohan at kasinungalingan. At ang isa pa po, Okay. Congressman Romeo Acop's death will not stop him from facing justice. He must be investigated for involvement in the flood control corruptions. Ito pa po. Corruption and plunder against the Filipino people is a sin against the Lord. Congressman Romeo Acop is now suffering through eternal damnation. He has left the comfort of his luxurious mansion in exchange for a fit of eternal hellfire. That is the fate of all corrupt politicians. Mr. Speaker, ako po ay naniniwala na hindi dapat at he violates yung kanyang suspension. So I move, Mr. Speaker, na sa susunod na committee hearing ng ethics, siya po ay mapatawan muli ng another 6 suspension without allowance and salaries. I move, Mr. Speaker. Mr. Speaker, napaka-angkop at sariwa pa ang pagkayumao ng ating dating kasamahan ni si Congressman Romeo Acop at nabanggit ng kinatawan ng ikalawang distrito ng Maynila ang isa sa mga naging basihan niya para magsalita ngayong hapon ay ang mapahayag ng nasuspending kasamahan natin tungkol sa pagkatao ni Congressman Romeo Acop pagkatapos na po ng kanyang Hindi kasi normal yun eh. yumao. Sa ating lipunan, Mr. Speaker, Hindi talaga normal ang yun. respeto na binibigay ng bawat Pilipino sa isang taong namatay ay napakahalaga. Kumbaga, kapag isang tao ay yumao o namatay, naging kaugalian ng ating lipunan na yan ay no touch. Bigyan na natin po ng katahimikan at karapat-dapat na respeto. Huwag na nating ungkatin pa kung ano pa ang nangyari sa isang taong na yumao na wala naman pong pinal na paghuhusga. At yung nabanggit po ng ng kinatawan ng ikalawang distrito ng Maynila na may mga pahayag si Congressman Kiko Barsaga tungkol sa kay Congressman Acop pagkatapos ng kanyang pagkamatay ay masakit po, mas lalo na po sa amin ng mga taga Rizal. Kalalawigan ko po, Mr. Speaker, ang yumaong Congressman Romeo Acop. Hindi po katanggap-tanggap na makarinig o makakita sa social media ang mga post na binabastos, inuyurak at iniinsulto ang isang taong namatay na. Kaya Actually, mga kababayan, ganyan naman talaga tayo mga Pilipino, di ba? Regardless, kahit gaano pa kasama yung tao na yan. Di ba? Kahit gaano pa siya kasama o kahit gaano natin ka-hate yung tao na yun. Basta magpatay na, wag na nating ano yun yan. Wag na nating pag-usapan yan. Tapos na eh. Oo. Namatay na eh. Ano pa bang hahabulin mo? Ano pa bang gusto mo? Kaya nga kaya nga 'di ba sa mga sa ating mga loyalist. Naalala nyo yung ayaw pauwiin yung bangkay ni Apo Lakay, yung katawan ni Apo Lakay from Guam. Yun. 'Di ba? Wag na, hindi na yun. It's really contrary to public morals. Kasi patay na eh. I mean, 'di ba? Ano pa bang hahabulin nyo? Patay na. Si Sara Duterte, 'di ba? Kaya rin marami nagalit sa kanya. Maski yung mga independent tsaka mga neutral, nagalit din sa kanya. Bakit? Kasi nung sinabi niyang papahukay niya yung katawan ni Apo Lakay tapos tatapon sa West Philippine Sea. Hindi kasi kaugalian ng Pilipino 'yun. 'Di ba? Usually, sasabihin na lang natin kapag may ganyan, tapos naiinis tayo sa tao na yun. Sabihin lang natin, hay nako, patay na siya. Kung nasaan man siya, deserve niya yun. Kung nasaan man siya. Ganun lang. Ganun lang tayo. Diba? Hindi natin sinasabi na nasa impyerno siya o wherever, ganyan-ganyan. Hindi natin sinasabi yung ganun. Kasi nga, patay na eh. Ba't huhusgahan mo pa? Hindi na niya kayang paglaban sarili niya. Diba? So, yung sinabi ni yung sinabi ni Barsaga na 'di ba? It's already contrary to morals. Wag ganoon, kahit gaano ka kagalit.
Di ba tayo nga, nagtatawanan lang tayo pag sinasabi natin, uuwi si Digong nakagarapon. Ganun lang. Pero hanggang dun lang. O, di ba? Eh, buhay pa naman siya eh. So ganun. Pero pag nakagarapon na si Digong, eh, wala na, tapos na. Wala nang kwento-kwentuhan. Okay na yun. Kung nasaan man siya, deserve na niya yun. Di ba? So, ewan ko lang. Kasi parang ang lang, sobra yun. Masyadong masama yun. Oo. Hindi yun eh. Pag nga namatay ka yung criminal liability mo, nabubura din na-extinguish. Oo, kasi wala na eh. Respeto na lang yun. Respeto na lang sa yumao yun. So yun. Yung kaya yung ginawa ni Barzaga, mabigat yun. Para lang sa mga Gen Z hindi nila maintindihan yun eh. Kasi medyo mas iba sila mag-isip. Pero yung mga yung mga inabot yung mga panahon na wala pang cellphone tulad ko. Mas naturuan tayo ng mga magulang natin na kapag may ganyan, wag nang mag-comment. No comment ka na lang. Or at least reserve your comment sa mga taong na lang, sa private, hindi sa public. Wala eh. Wala. Nagpakatanga to si Barzaga eh. Nung asahan natin dyan. Spoiled brat yan eh. Di ba? Kung sabihin din yung tungkol sa tatay niya. Di ba wala na rin yung tatay niya? Kung sabihin yung tungkol sa tatay niya. May mararamdaman niya. Di ba? Ganun lang naman yun. Bilang isang pagdagdag na katanungan sa kinatawan ng 2nd Distrito ng Maynila, sa tingin po ba, Mr. Speaker, ng kagalang-galang na Congressman Valeriano, yan po ba ay sapat na para iatas ang committee ng ethics na magkaroon ng pag-imbestiga o pagsusuri sa mga nabanggit niyang mga gawain ng ating kasamahang Congressman Barzaga, Mr. Speaker? Mr. Speaker, ulitin ko po, malinaw rin naman po ang nakasaad sa kanyang suspension with a stern warning that repetition of similar misconduct would merit more severe sanctions. And I believe, Mr. Speaker, he violated yung sanction niya po or yung suspension niya. With that, Mr. Speaker, ako Actually, he did. dito sa Kongreso na ito na patawan muli ng another suspension si Congressman Barzaga para maturuan ng tamang aral yung batang yan. Mr. Speaker, this representation is satisfied with the answers or by the replies given by the gentleman from the 2nd District of Manila, and I concur with his request, Mr. Speaker. No more questions, Mr. Speaker. That's all, Mr. Speaker. Maraming salamat po. Thank you very much. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to refer the May isa pa yata eh. Mr. Speaker, Yes, Representative De Lima. Si I Kong just one Laila. or two questions to the If the Honorable gentleman sponsor. would wish to reply and answer the questions, Sige po, Mr. the Speaker. gentle lady may proceed. Thank you, Mr. Speaker. Do I take it that the honorable sponsor is it now a new complaint or is it just a continuation of the previous case? A continuation. referred- Yeah, To because be referred to the Ethics Committee? yeah, Because we know that the jurisdiction of a committee, and especially the Ethics Committee, is either motu proprio or upon complaint. So we have had that previous case, which resulted to the 60-day suspension, which is about to expire. Now we have all this, new allegations, which I think are really good basis for a new complaint or a new investigation by the Ethics Committee. Now we heard the honorable sponsor deliver a sponsorship speech. Can we now say that the sponsorship speech is, in fact, the trigger for the acquisition again of jurisdiction by the Ethics Committee? Or is this Pwedeng just bago. a continuation? Ibago Because nyo na of what lang. you pointed out as a colatilia there, that similar acts would merit harsher penalties. So just that point of clarification, Mr. Speaker.
Yung direction dito ni Kong Laila de Lima, parang sinasabi niya, instead na continuation nung una, mag-file na lang ng bago, motu proprio. Bakit? Kasi na-penaltyhan na siya sa una eh, naparusahan na siya doon sa una. So, kung i-continue lang natin yung una, itutuloy mo lang yung suspension. Pero parang ang direction ni Kong Laila de Lima is yung harsher penalties. And what is the harsher penalty? The harsher penalty is actually expulsion. Oh, that's the harsher penalty. So baka yung actually kung tutuusin, mas maganda yung bagong case na lang. Bago na lang. Kasi kasi yung before na dinig na yon, ibang case yun eh. These are repeat offenses. 'Di ba? Repeat offenses. Kumbaga sa laya, nilitis ka na noon, napatunayang ikay guilty, nakulong ka na, palalayain ka na. Kaso nga lang, habang ikay nasa piitan, gumawa ka pa ng bagong krimen. So bagong kaso 'yun. 'Di ba? Bagong kaso 'yun. So it should be a new case. It should be a new case. But pag-aaralan pa yata sa ethics committee, yun ang balita kanina eh. That is my contention, Mr. Speaker, with a stern warning that repetition of similar misconduct would merit more severe sanction. However, it is up to the Committee on Ethics to decide Correct. whether it is a new allegations or it will continue his suspensions. So the plea now, the good gentleman, is to just refer the matter to the Ethics Committee for appropriate action. Tama po, Mr. Speaker. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you. Thank you very much, Madam. Thank you, and Mr. Vice Speaker. Sponsor. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to refer the speech of the Honorable Valeriano and its interpolations to the Committee on Ethics and Privilege. There is a motion to refer the speech of Honorable Valeriano and those who interpolated to the Committee on Rules. Committee on Ethics, there is an objection. There is an objection. Chair is none. Motion is carried. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to authorize the Committee on Ethics and Privileges to conduct a hearing at its next scheduled meeting. And first, to conduct a thorough assessment on the conduct of the respondent member, Mr. Francisco Barzaga, during the period of his suspension for adopted the findings and recommendation of the Committee on Ethics and Privileges, as contained in Committee Report number 28, regarding Committee Case number SC 2025-03. Second, to require the respondent member to the case, Mr. Barzaga, to appear in the hearing of the committee. And third, to immediately report to the House its findings and recommendations after the scheduled hearing. There is an objection. There is none. Motion is carried. Majority Leader. Yun. So referral muna sa sa Committee on Ethics. Ang dito, ang actually ang magpapa-expel sa kanya if ever ay etong sinabi ni ni Kiko Barzaga. Sabi niya, I will be ignoring the summons of the Ethics Committee. Expel me if they want, but the Philippine Congress has done nothing but destroy the lives of the Filipino people. Yan ang magpapa-expel sa kanya. Oo. Yung hindi niya pag-attend. Kasi mga kababayan, at least kung kung ilalaban mo yung seat mo, walang problema, ilalaban mo, di ba? Baka magpapatunay, maghaharap ka ng mga proof na hindi mo to ginawa or whatever, ganyan. Kaso mukhang sa kaso niya, mahihirapan siyang ilaban eh. Kinasuhan na nga siya eh. Di ba? Ilan yung nagkaso sa kanya na 3? 2 sa NUP, tsaka yung kay Razon. Bigat yun. So, mahihirapan siya. And kaya siguro wala na siyang pake. O di expel nyo ako, bahala kayo. Kasi wala siyang laban. Which now proves the point na itong si Kiko Barzaga doesn't really deserve to be in the House of Representatives. Hindi talaga. Nagkamali ng binoto ang Dasmariñas. Oo.
Nagkamali ng binoto ang Dasmariñas. So, wala. Tanggal. Ako, mga kababayan, lalo na kung ganito katigas ang kung ako sa Congress, tapos ganito katigas ang ulo, tanggalin nyo na lang. Pointless pa yan. Kapag pinabalik nyo pa yan, mas lalong yayabang yan. Mas lalong titigas ang ulo. Pag pinabalik nyo pa yan. So, di ba? Wala eh. He placed himself in that situation. Pinalala niya yung sarili niyang problema. And then, kung matatanggal man siya, o di tanggalin siya. So, at least that's one DDS congressman out of the House. Out of the House of Representatives. Hindi yan titigil na kaka-fake news niya, for sure. Hindi yan titigil. Lalo na wala na siya sa House. Lalo't wala na siya sa House of Representatives. Hindi yan titigil yan. Mas lalala pa. Pero, dahil meron siyang ongoing na kaso laban kay Razon, tsaka kay Puno, tsaka sino pa isa? Si Valeriano? Tsaka kay Valeriano, o di, good luck. Good luck talaga. Kailangan niya ng luck. He needs all the luck he can get. Kasi, open and shut case yung kaso nila. Very, very obvious. Cyber libel, may kulong pa yun. May kulong yun ng cyber libel. So, good luck. At saka yung kinaso sa kanya, hindi hindi yung civil libel tulad ng ginawa ni civil libel. Civil na parang civil libel. Hindi. Criminal libel yung ikinaso sa kanya. May kulong yun. Baka may moral damages pa yan. Well, meron nga talaga, di ba, 110 million na moral damages ang hinihingi. O baka meron pa exemplary damages yan. Yung kay Yusek Claire, civil lang yun. Pero itong yung kay Razon, that's criminal. So, good luck. Pag correct, Manat Mike, kapag na-convict siya dyan, moral turpitude. Hindi na siya makakabalik ng Kongreso. Don't drop the soap daw, sabi ni no left, no right, just center. Don't drop the soap, meow. Wala. Good luck. Good luck talaga. Pag siya pag nakapaglaglag siya ng sabon, good luck. Di ba? May kulong yan eh, may kulong. Yung kaso niya. Kasi criminal case yun eh. Oo. Tsaka meron din civil aspect yun, MacSafe. Correct, may civil aspect yun. Lahat naman ng criminal case may civil aspect eh. So, yun. Good luck. Good luck talaga. Okay, so mga kabayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you tomorrow. God bless. See you tomorrow, guys. Bye. Huwag ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?